Kaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 21 ngadto sa 22. Hallelujah. Ang nakakita mo yung amen. Amen. Yun ang pulong sa Ginoo. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Salamat kayo, Dios. Nining kabuntagon, kung itugyan na kanimo, kining mao nga panahon. Panalingin niyo, Dios, kining imong anak ko, Dios, nga magawali sa imong mga pulong, ikaw magalig-on, maghatag sa kusog, maghatag sa gahom, maghatag sa kaalam mo, Dios. Ikaw mag-aandam sa matag usa, imong buksan ang among hunahunag kasing-kasing, aron ang imong mga pulong, among masabtan, madapat sa mong kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O amen. Daw ako ning butangan o title nga mensahe nga perfect combination. Kadung mo na nga word kanta, perfect combination. Perfect combination. Now, actually, na-bless ko ganina sa ato ang Sunday School. Medyo lawom, pero kung atong pamalandungan, dunay daghan nga mga mensahe, mga pagtulunan nga atong makuha gikan niini. Now, kaganyan na iskutan ni Brad Jonathan kining pulong nga ikaw na kang Kristo o si Kristo na kanimo, no? Now, sa akong nakita mga kaigsunan, actually, term ni siya nga gigamit ni Paul. No? Term ni gigamit ni Paul. Usahay iyang mausap-usap, mingon siya nga, if any man be in Christ, ikaw na kang Kristo. Yung mingon po siya usahay nga, Christ in you, the hope of glory, nga si Kristo na aninyo. Pero kung ato gining pamalandungan pagkayo mga kaigsunan, makita na to nga, aduna lang siya usa ka punto, no? Adunay usa ka mensahe nga buot niyang ipaabot ngani sa atong matag usa ka kaugalingon kining atong pagkahiusa diha kang Ginoong Hesukristo. Our union with Christ. Unya akong gitawag dinhi og perfect combination, no? Our union with Christ. Og mao ni mystery, no? Christ is the mystery, pero the mystery is na si Kristo nakikiusa kana kanimo. Gana ka tong word nga iyang gigamit nga Christ in you as you. Si Kristo na animo ingon nga ikaw si Kristo, pero you are not Christ. Pero ingon nga ikaw mo pasubot nga dili separate, dili separate. You and Christ is not separate. Dili distance. Dili distance kung dili usa ka diha kang Ginoong Hesukristo. Now, nakita na ko mga kaigsunan nga mo gini siya pinaka-unod, pinaka-isin sa mensahe ni Paul. O para na ko mga kaigsunan, mo ni siya pinaka-importante, no? Mo ni siya pinaka-importante alang sa tuang matag usa ka kaugalingon. Now, adunay daghan nga mga benepisyo, no? Mga benefits mo na itong isgutan karon. Kung sa mga kaayuhan nga imong maangkon sa diha nga si Kristo na animo, no? Now, ang uban ini dili na siguro nako kinahanglan nga i-discuss, ako lang isgutan din aron makuha nato. Like for example, kanang pag-isgot ni Brad Jonathan og sonship, no? Now, mahimo lamang kang anak sa Dios sa diha nga si Kristo na animo, diba? Sonship. So di na kinahanglan akong i-explain na tungod kay sa ato nga mga Sunday school dinhi, mga Bible studies, nagtuo ko nga nakasabuta o natagbaw ta niya ng maong isyu, yan ang maong topiko. Kamo nahimong anak sa Dios, no? Not by imitation, dili tungod kay inyong giawat-awat ang Ginoo.
kundi tungod kay si Kristo nagpuyo diha ninyo. No? Si Kristo nga anak sa Dios nagpuyo diha ninyo. So muna siya ay usa sa benefit nga nahimo umong anak sa Dios, o sa una wala ning pribilehiyo sumala sa nadunggan nato nga mensahe. Karon lang nga pribilehiyo sa ato nga dispensasyon, sa ato nga kapanahunan. Mga well-known to sila nga mga tao makigsunan like Moses, but wala si Kristo naghiusa, nakighiusa diha nila, no? Makonsider sila nga servant, not sons. Not like us, we're considered as sons of God. Tungod ining union, ining perfect combination atong paghiusa diha kang Ginoong Hesukristo. Then nagisgot po ta mahitungod sa atong pagkatimplo sa Dios. Know ye not that ye are the temple of God? Nahimo kang templo tungod kay si Kristo na nimo. Christ is God, and God and Christ dwells in you. So nahimo mong templo, nahimo mong puyanan ni Kristo. Puyanan sa Espiritu ni Kristo. Ayaw mo kalibugan na. Ayaw mo kalibugan na. We believe in Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father nor the Son. Pero kung moingon ko nga ang Espiritu ni Kristo nagpuyo ninyo, that is equivalent to Christ dwells in you. Si Kristo nagpuyo diha sa sulod ninyo, and therefore you become temple of God. Nahimo kang templo sa Dios. Sa kanindot. Sa una, building lang ang templo, pero sa ato nga kapanahonan karon mga kaigsunan, ang templo mo na ikaw nga gipuy-an, gisudlan ni Ginoong Hesukristo. Then napay gisgutan nini sa Biblia nga nahimo kang bagong binuhat, no? 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. Bago na kang binuhat, no? Ayaw lang tanaway mong kaugalingon, kay usahay makaingon ka nga, mura magwala ko na usap. Pero sa tinuray mga kaigsunan, bago na ka, nga naman, tungod kay si Kristo na nagpuyo sa imuhang espiritu. Christ dwells in your spirit. Busa, bago na kang binuhat. Now, naidaghan nga mga benepisyo mga kaigsunan, no? Sumala sa tong nadunggan nga mga mensahe dili sa ato ang Sunday School o mensahe sa wali sa ato ang praise and worship mga kaigsunan. Now, ang atong isgutan karon kining Psalm, no? Uban pa nga mga benepisyo kanang wala pa kay nato madunggi. Siguro dunggan na nato ni sa unang panahon, pero this is a sort of reminder, no? Mura og pagpahinumdum kanato. Kunun sa pa ang dugang pa, daghan pang mga benepisyo sa diha nga duna kay panaghiusa diha kang Ginoong Hesukristo. You have union with the Lord Jesus Christ. Ikaw na kang Kristo o si Kristo na nagpuyo diha sa sulod nimo. Okay. Now, kini nga mga benefits mga kaigsunan, nanini dini makita dinhi sa atong gibasa sa atong scripture reading kaganina sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 up to 22. Una mga kaigsunan nasa verse 21. Akong basahon. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Una mga kaigsunan, He anointed us. Because of this union, tungod kay ikaw na kang Kristo or si Kristo na animo, ingon ang pulong sa Ginoo is dinihugan ka. You are anointed. Dinihugan ka. Now, so na mga kaigsunan, makadaghan gyud ko dungog niini nga mga introduction. Sa diha nga mag-introduce og mga speaker sa unang nga panahon atong madunggan nga moingon din sila nga kining ato nga magwawali karon usa kini ka dinihugan, no? Anointed preacher, no? Nga mura ba kung maghunahuna ta mga kaigsunan, mura og lahi sa ato mura og sa atong unahuna, mura og mas superior kaysa ato Usahay, mubati ta mga kaigsunan nga siya lang ang anointed, siya lang ang dinihugan, unya kita dili mga dinihugan sa Ginoo.
Now, atong i-explain pagayo, atong ipasabot pagayo, kunon sa gyoy kahulugan ni ining gitawag na to nga dinihugan. Now, actually, mga kaigsunan, kung mag-isgot taog dihog, now, sa unang panahon, doon nagyoy symbols nga gigamit ini. Dihog is kanabang hidhiran ka or bubuan ka og lana. Oh. Hisuan, anointed. Bubuan ka og lana, muna siya dihog mga kaigsunan, sa una na siya, no? Bisan karon nagyapon nga mga symbolism, no, nga dunay pagdihog, pero duna pay lawom nga kahulugan mga kaigsunan kung mag-isgot tao dihog. Duna pay mga lawom nga kahulugan ini. Now, una mga kaigsunan, kung mag-isgot ka og dihog, nagpasabot ni siya nga ikaw pinili ka sa Ginoo. Kung moingon ta nga anointed ka sa Ginoo, dinihugan ka sa Ginoo, nagpasabot ni siya nga ikaw pinili sa Ginoo. Now, sa unang panahon, makabasa mo rin yung pulong, touch not my anointed. Do no harm to my prophet. Ayaw pag hilabti ang akong dinihugan. Ayaw pag hilabti ang akong dinihugan. Ayaw pag dauta ang akong mga propeta. Now, ang anointed ngayang gimin din ni makaigsunan katong yang mga pinili nga mga katawhan, katong nasod sa Israel. No? Nag-refer kang Abraham, nag-refer kang Isaac, nag-refer kang Jacob, nag-refer sa mga katawhan sa Israel. Muni ang gingon nga, touch not my anointed, do no harm to my prophet. Now, kung mag-isgot tayo pagkapinili mga kaigsunan, now, bisan sa unang panahon, ang mga Israelite sa una, gitawag to sila og mga pinili sila sa Dios. They are anointed by God because they are chosen by God. Now, usa ka illustration ni mga kaigsunan, katong pag-anoint kang David. Now, talawon ninyo inyong mga Biblia diya sa 1 Samuel, ato lang dalikitan si pagtanaw ni. 1 Samuel, chapter 16. Tanaw ninyo inyong mga Bible. 1 Samuel, chapter 16, verse 1 o verse 3. Now, tanaw na to ni. Ingrid, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Since I have rejected him as king over Israel, fill your horn with oil, and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Yang gisugi si Samuel nga ipapuno ang iyahang sungay og lana kay dito sa panimalay ni Jesus sa Bethlehem na siya'y gipili ingon nga hari. So naning oil ug naning word nga chosen aron makita nato. Then din sa verse 3 ingon ri, invite Jesus to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. So kining gisugo sa Ginoo nga padihugan sa lana, i-anoint sa lana, una sa tanan iyahan ni siyang pinili. Chosen. So muna sa example sa anointed, una sa tanan iyahan ning pinili. Now kung atong ilahos diri sa verse 13, ingon diri, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. So, dinito makita mga kaigsunan nga, ang gipili, now, yang gipalumbay ni Samuel ang mga anak ni Jesse. Yabutong yang kamagwangan nga anak, ibarog siya kay medyo kuan kay ba, kining yang bagsik kay tanawon. Ingon ang Ginoo, ops, dili na. Dili na mo'y akong gipili, ayaw nagdihugi. Siya ay, dili ni mao. Labay na sa nang isa, no? Labay na sa nang isa. Paglabay sa isa, mingon na po ang Ginoo nga, ops, dili na. Ayaw nagdihugi. Ang una siguro to si Eliab, si Shammah, si Abinadab, mga igsuon ni David, mga kaigsunan.
Pero ang tuloy bis dihugan na sila ni Samuel, inang ginudili na mo akong gipili. Munang sa diha nga nakita niya nga wala diyang pinili sa Ginoo, ngutan na siya, napo ba kay anak? Siya na pa, nanugway dito karniro. Siya, dili ta manglingkod hanto dili siya moabot. Ako siyang paaboton. Pag-abot ni David mga kaigsunan, ginunsulti niya, mao na siya. So mutoy pinili sa Ginoo, ug mutoy gidihugan ni Samuel aron may mahimong hari sa Israel. So, mainly mga kaigsunan, kung mag-iskot kag anointed, kung moingon ta nga, you are God's anointed, nagpasabot ang mga kaigsunan nga una sa tanan, pinili ka sa Ginoo. You are God's chosen. Now, importante ba ang pagkapinili sa Ginoo? Daghan mga apprehension sa unang panahon. Daw bi pastor kung nangalagad ta sa Ginoo, di ta pinili. Luoy gyud. Di ba? Luoy gyud. Nangalagad ka sa Ginoo kung dili ka pinili. Mo ni mag-matter, this will matter mga kaigsunan. Nga kining gitaw-gitaw atong pagkapinili sa Ginoo. Because if you're not chosen, then luoy gyud. No? Luoy gyud, you're not anointed. Dili ka pinili. So luoy kayo kan. Naunsaon mo pagkahibalo makaigsunan nga ikaw pinili sa Ginoo. Now ako lang gining tagsa-tagsaon pagtanaw kini nga mga verses. Aron nga wala tay mga kabalaka, wala tay mga apprehension mga kaigsunan kung kita tinuod ba gyud nga pinili sa Ginoo. In John chapter 6, John chapter 6 verse 37. John chapter 6 verse 37. Hallelujah. Atong klaron, ingon ang pulong sa Ginoo 37. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Hallelujah. Ang tanan nga gihatag sa amahan nganhi kanako, nabay chosen dina? Klaro? Ang tanan nga gihatag sa amahan nganhi kanako, mudol kanako, ug ang tanan nga mudol kanako, dili gyud nako isalikway. Napatay assurance ini. Manginawat ko nga ma-assure ta ini. Now, walay mudol ngadto kang Ginoong Hesukristo nga una sa tanan dili pinili sa amahan. Ang hinungdan nganong nidol ka kang Jesus tungod kay una sa tanan gipili ka sa amahan. Ug ang amahan mo'y mihatag kanimo ngadto kang Jesus. Ug tungod kay gihatag ka ngadto kang Jesus, midol ka kang Jesus. Ang bugtong sinyalis na ikaw pinili sa Ginoo is kanang imong pagduol diha kang Ginoong Hesukristo. And this is the assurance. Og sa tanan nga midol kanako, paminawan ni, sa tanan nga midol kanako, wala gyud bisan usa nga akong isalikway. Hallelujah. Muni magmatir mga kaigsunan kanang imong pagka-pinili sa Ginoo. You are God's chosen. Unas na pinili ka. Now, bisan sa unang panahon, ang Ginoo nagpili og iyang mga katawhan. Now, bisan sa mga ministry, kung dunay gitawag og ministry sa pagka-hari, ang Ginoo mo'y magpili bipuna niya iyang dihugan. No? Mo gini siya maguna pinili. Bisan katong iyang mga dinihugan nga mga propeta, na mga word nga makita nimo sa pulong sa Ginoo nga naapa sila sa taguangkan samahan sa iyang inahan, pinili na siyang daan sa Ginoo. Nadi nga word nga chosen. So walay mga aksidente nga nahitabos tong kinabuhi labi na dias tong pagpangalagad sa Ginoo. Naata karon nangalagad ta sa Ginoo tungod kay una sa tanan ikaw pinili sa Ginoo. Now, chosen muni usa sa butang nga naa sa gitaw-gitog dinihugan anointed. Din ikaduha mga kaigsunan naning pulo nga you will be filled with God's presence and power. Gipili ka sa Ginoo, you are chosen kung magisgot ka anointed, but pasabot gipili ka sa Ginoo, din ikaduha iyaha kang punon sa iyahang presensya o sa iyahang gahom. You will be filled with His presence and His power. Atong balikan to itong gibasa kagay na sa 1 Samuel, katong verse 13, aron makita nato. Ato lang yung pangtanawon tagsa-tagsa.
aron nga makita nato kini nga mga kamatuoran mga kaigsunan. 1 Samuel chapter 16. Hallelujah. Chapter 16 verse 13. Glory to God. Ingon sa 13. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brother. Si David ni, iyang gidihugan. This is the symbol. Gikuha niya ang iyang sungay nga puno sa lana o iyang gidihugan. Siguro gibubuan dagan siguro kaning lana or gihisuan lang ba? Basta kay gianoin. No? Gibubuan. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on the Spirit of the Lord came upon David in power. Now, ang oil ni mga kaigsunan is only a symbol. No? Murag seremonyas lang. But the essence is the presence of God. The presence of the Holy Spirit diha sa tao nga gipili sa Ginoo. Gipili sa Ginoo, niabot ang presensya sa Espiritu Santo diha sa tao nga iyahang gipili. Now, muna nakadiferensya sa unang nga panahon mga kaigsoon, muna nakalahi. Tungod kay sa unang panahon, ingon lang din nga, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Ang balaan nga Espiritu, muabot lang, muabot, diha niya. Now, diri sa New Testament, disgutan niya po na, no? Diha sa Acts chapter 1, and ye shall receive power when the Holy Ghost shall come upon you. Pero ang nakadiferensya ni mga kaigsunan tungod kay sa unang panahon, mura lang og moabot lang diha niya, pero dili magpuyo. Ang Holy Spirit dili magpuyo diha sa sulod niya. Ang nakalahi karon mga kaigsunan sa atong pagkadidihugan, ug muni dihog mga kaigsunan tungod kay ang balaan nga Espiritu or si Kristo or ang Espiritu ni Kristo nagpuyo diha ninyo. This is the real anointing. Ang Espiritu ni Jesus or si Jesus nagpuyo sa itong matago sa kakaugalingon. Katong lana-lana, it is only a symbolical, it is only a ceremony, it is only outward. Ang essence, ang pinaka-essence, ang pinaka-substansya makaigsunan, ang presensya sa Dios. Karon makaigsunan, kini nga dihog dili lang kay niabot ka na kanimo kundi ang Dios mismo, ang presence sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Ingon din na sa Ephesians chapter 3 verse 17 that Christ may dwell in your heart by faith. Na si Kristo magpuyo diha sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. This is anointing. Wala ni siya sa Old Testament nga puyan ka og Dios. The anointed one, Jesus Christ, dwells in you. Ang dinihugan nga mo si Ginoong Jesucristo nagpuyo diha ninyo. And therefore, you are anointed. Ngayon siya ni kanindot mga kaigsoon, I promise, ingon pa niya, I will never leave you nor forsake you. Dili mo nako biyaan o dili mo nako pasagdan. Hallelujah. Muni wala sa Old Testament. Dihog lang to sa una, maabot ang gahom sa Ginoo diha nila. Pero wala sila puyo og Dios. O man si Jesus sa unang nga panahon. Karon kini nga dihog, grabe ni. You're anointed tungod kay ang dinihugan mismo nagpuyo diha ninyo. This is a perfect combination. Your union with the Lord Jesus Christ, ang inyong pagkikiusa diha kang Ginoong Jesucristo. Naa siya nagpuyo nato ug dili na siya mubiya pa gikan kanato. Dili siya mulukso. Hallelujah. Unsa ni ka nindot mga kaigsunan nga pribilehiyo. So, mag-iskot ka anointed, nagpasabot ka sa tanan, pinili ka sa Ginoo. And praise the Lord, nagtuo ko wala ni nagduha-duha din bisan isa nga siya dili pinili sa Ginoo. Kumudulo ka kang Ginoong Jesucristo, nagpasabot nga ikaw pinili sa Ginoo. Ug sa diha nga ikaw gipili sa Ginoo, gipuyan ka Ginoo.
That is anointed. Anointing, gipili ka. Aron niya kang puyan. Hallelujah. Dili lang symbol, dili lang oil, kundi the presence of the Holy Spirit. Ang oil, gisimbolo sa balaan ng Espiritu, mga kaigsunan. The presence of Christ in you. Then, naaning ikatulong na butang mga kaigsunan, nakabatumpog ka, niining kahibalo, mahitungod kang Ginoong Jesucristo. Now, dili ni, na importante kini mga kaigsunan, kinanglan dili ni mawala, muni missing link sa mga katawan sa Ginoo sa ato nga panahon karon, no? Naigingon sa pulong sa Ginoo nga always learning but never come to the knowledge of the truth. Kanunay kunong nahibalo, kanunay nakakaton, nagtubo ang kahibalo, pero wala makakaplag sa kahibalo sa kamatuoran. Nganuman, daghan man kayog nahibawan, usara may kamatuoran, pila may kamatuoran. Ingon pa ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. There is only one truth. Kung doon na may angayan na itong makatunan, kana mao si Ginoong Jesucristo. And we should know this because we have that spirit. Katong mga tao nga wala diyan nilang Espiritu Santo makigsunan, di dito makasabot. May tungod sa mga butang ni Ginoong Jesucristo. We have the mind of Christ. Ang unaw na mismo ni Kristo mo na nato. And therefore, we can understand this truth. We can understand the Lord Jesus Christ. Muna pinakaminsahin na to. Muna gingon ni Paul. Sige na ko balik-balik magkigsunan. I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Wala ko laing gusto nga inyong mahibawan. Gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. Og nga siya gilansang sa krus. Now, tanawan ni nga verse. 1 John 2:20 up to 26. 1 John. Ato ni pantanawon mga kaigsunan. Tulan ni pangsusiyon. 1 John chapter 2, verse 20. Ingon diri, but you have an anointing. Nalagis ko diri og dihok. You have an anointing from the Holy One. And all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Ingon siya, ako ning gisulat ninyo tungod kay nahibalo mo na muni dihog. You have anointing, do na mo'y dihog. Oh, do na mo'y dihog. O nga, ingon ri, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Now, nag-refer na nga ito kang Ginoong Jesucristo, itong kahibalo may tungkol kang Ginoong Jesucristo. Now, verse 26, I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. 27, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. So kini nga dihog din mga kaigsunan, kini nga kahibalo mga kaigsunan, wala ni nag-refer sa bisan unsa nga mga teaching, kundi nag-refer ni sa persona ni Ginoong Jesucristo. Kining atong kahibalo mahitungod kang Jesus. Muna din sa church mga kaigsunan, ang atong emphasis sa atong mga wali, sa atong mensahe mga kaigsunan is the Lord Jesus Christ, because that is the anointing. Muna siya ang dihog. No? Sayang kung mayungutan dinihugan ta, pero ang ato mga mensahe walay dihog. Walay dihog ng mga wali mga kaigsunan. No? Tungod kay kini nga kahibalo, kini nga anointing mga kaigsunan, nag-refer ni sa atong kahibalo mahitungod kang Ginoong Jesucristo. So manginaot ko nga ma-appreciate nato kining mao nga mga butang atong gihimo dinhi sa atong church mga kaigsunan, no? Na kanunay atong giwali si Ginoong Jesucristo tungod kay mao ni siya ang gitawag nato kahibalo nga ingon nato dihog mga kaigsunan, no? Dihog nga mao ang kahibalo ngadto kang Ginoong Jesucristo. So una kung moingon tawag si Kristo nagpuyo diha ninyo kamo nagpuyo diha kang Ginoong Jesucristo kamo una kang Ginoong Jesucristo si Kristo na ninyo una mga kaigsunan nagpasabot nga ikaw dinihugan sa Ginoo.
So magisgot kag dinihugan, medyo laom na una sa tanan, gipili ka sa Ginoo. Dili ka mo nagpili sa Ginoo. O mo matingala nga nanuman nga nakristohanon man ko, di ba? Ano na Christian man ko. Dili ka mo nagpili sa Ginoo, kung dili ang Ginoo mo nagpili ninyo. Tingala lang mo nga murag kalit ra ko. May kalit ra ko abot dire. Kasi may kadala na ko dire. Kasi may gayo mo na kong Kristohanon. Di ba? Murag ingon pa siya, murag mong murag kapalaran. O mo magunaw na. Murag sa ato lang una ba? Murag kapalaran. Siguro na ako may mong Kristohanon. Di na kapalaran. Gipili ka sa Ginoo aron mahimo gyud kang Kristohanon. So magunaw na ko, ano na Kristohanon man ko? Di ba? Ano na Kristohanon man ko? Kalitra man to. Di ba? Ngalagad ko sa Ginoo. Dili ikaw nagpili sa Ginoo, kundi unas tanan Ginoo nagpili nimo og gipuyan ka. Yan ang dinihugan nga mao si Ginoong Jesucristo ug ang iyang pagpuyo dinha permanente na everlasting, dili na siya mawala dinha hangtod sa kahangturan. Hallelujah. Ug nga gihatagan kaniya kahibalo, mahitungod kaniya. Gipili ka, gipuyan kaniya, gihatagan kaniya kahibalo, mahitungod kaniya. No? Diya sa mga pagtulunan, ug bisan diya sa tuang mga kasinatian. Ang atong knowledge mga kaigsunan, dili na tama masakop nining giingon nga always learning but never come to the knowledge of the truth. Kanunay nagtubo ang kahibalo. Nagtubo ang kahibalo. Sigig seminar, daghan na hibawan. Pero wala day mahibalo sa kamaturan. Usaran kamaturan mga kaigsunan, si Jesus. Murnay ang natong mahibawan mga kaigsunan kung kinsa siya, unsa siya, diya sa tuang matagusa ka kinabuhi. Hallelujah. So, nagisguti mga kaigsunan nga, ipuyan ka sa ang presensya o adunay gahom sa sulod nimo. Ako ning i-discuss gamay. Kining gahom sa sulod ninyo. Kaya usahay, mura ba og dili ta makagamit usahay sa ato ang mga authority diya sa mga panahon sa mga pagpanginahanglan. No? Na ninyo ang presensya sa Ginoo. Na ninyo ang gahom sa Ginoo. No? Now, mahinumduman ako sa unang nga panahon bago pa ko nagpastor dito sa Usamis. Ako namin na-share ninyo no, nga dunay usa ka babae dito nga giyawaan. Now, kining babae nga giyawaan mga kaigsunan, ilan ning gidala dito sa dako nga simbahan. Dako nga simbahan ba? Ilan ning gidala? Gilag yung gi-indusar sa usa ka pare. Now, ang gibuhat sa pare mga kaigsunan, yang gibubuan og bindita tong tinuod dili ni binutbot tinuod yang gibubuan og bindita tong giwaan ba sa diyang yang gibubuan og bindita may kisunan bisamot og kalubag ang liog gisulimbat ang mata nigawas ang dila abi ninyo kung say komentaryo sa pare pertin sukuha sa puhan yun ang pare kining inyong anak wala ni gidimon pusis kay walay dimon pusis diri sa Pilipinas. Ingon pa niya, kining inyong anak, adik-adik ni. Di perting kasuko sa puhan. Siya, adik-adik. Pagka-adik-adik ka na nga mong anak nga, mga na katilaw si Garillo, na adik-adik na hinoon. Muto nga gidala sa tuwa. Bago pa ko ito nagpastor makigsunan. Wapo ko kay balog, unsay na anak ko. Wapo ko kay balog, unsa ko diya sa Ginoo. Opo ko kay balo nga, naaday gahom sa sulod na ko. Wako kabaluhan na. Pagingon nga, pastor, bisitahin sa balay kay si Ibami giyawaan. Abin niyo kung siya akong reaksyon, sa diyang nadudungog giyawaan, ni kurog ang akong tuhod, perting kahadlok na ko. Pero kapay isog-isog lang ko, akong giadtuan. Pero abin niyo makigsunan. Sa diha nga, gigamitan lang nato, so salang ka formula sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. In the name of Jesus. Although dili diha dayon, niabutog isa ka bulan mga kaigsunan, pero nakas out ang demonyo nga nasulod sa usa ka babae. No? That is power. That is the presence of Christ in you. No? Tingala ng uban mga kaigsunan nga maayo mo na sila mga pero mag-deliver sila og demon possessed di sila kahimo. Walay gahom. No power, nganuman, there is no presence of Christ. There is no presence of God in their hearts.
Pero alang sa mga tao nga naay Kristo mga kaigsunan, just in the name of Jesus, sa ngalan ni Ginoong Kristo. Padayag ang gaho mga kaigsunan diha sa inyong kinabuhi. Hallelujah. You are anointed because you are in union with the Lord Jesus Christ. Naakay dihog. Ayaw pag-underestimate ang imong kaugalingon. Naakay dihog. Ikaduha nga benefit. Hallelujah. Una, you are anointed because of this perfect combination. Ikaduha mga kaigsunan, you are sealed. Balikan na to. 1 Corinthians chapter 1. Hallelujah. Glory to God. 1 Corinthians chapter 1. Not 1 Corinthians, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 1. Verse 22. Ingon diri, set His seal of ownership on us. Kung moingon tawag si Kristo nagpuyo diha nimo o ikaw na kang Ginoong Kristo, ang benefit ana o ang pasabot ana, gisilyuhan ka. You are sealed. He set His seal of ownership on us. Iya kang gisilyuhan nining marka sa ownership. Buti pasabot nga gimarkahan ka, buti pasabot nga buti pasabot na nga ikaw gipanag-iyahan sa Ginoo. Hallelujah. Una, you are anointed, dinihugan ka, pinili ka, gipuyan ka Kristo, na animong kahibalo kang Ginoong Kristo. Ikaduha, gimarkahan ka, gisilyuhan ka, nining gitawag seal of ownership. Buti pasabot, iyaha ka sa Dios. Kana din presensya ni Kristo sa sulod sa tuang matago sa kakaugalingon. Marka na! Kanang presensya sa balang ng Espiritu sa imong kaugalingon, marka na iti sa seal of ownership. Si Kristo na nimo, ang Espiritu ni Kristo na nimo. Now, kung wala ni mga kaigsunan, nagpasabot nga dili ka iyaha sa Ginoo. Tanawa rin ng gingon sa Romans chapter 8 verse 9 of 10. Atuloy ni pangtanawon. Romans chapter 8 verse 9 and 10. Hallelujah. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Sayon kayo pag-claim ba? Iyaha ko sa Ginoo. Diba? Iyaha ko sa Ginoo. Pero dunay usalang ka timaan. Dunay usalamang kamarka. Kung mo inguntang nga iyaha ka sa Ginoo, kana nga marka mo nga si Kristo nagpuyo diha nimo. Si Kristo nagpuyo diha nimo. Christ dwells in you, or the Spirit of Christ. At balikon, if Christ is in you, now, balik ta sa 9. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. Sumuni siya itimaan mga kaigsunan ng usa ka tawo iya kang Kristo or iya sa Dios sa diha nga si Kristo nagpuyo diha sa sulod niya. Hallelujah. Kabalo sa tong anointed. Gipili ka, gipuyan ka og Jesus. Si Kristo nagpuyo diha sa sulod nimo. Sa 14 up to 16 ato ning basahon. Ingon rin sa 14. Hallelujah. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For ye did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ato gani kunong yapong mahibawan, no?
Mahibawan nga naman tungod kay ang Espiritu mismo sa Ginoo mo bear witness, mo testify sa atong spirit nasa sulod sa tuang matag usa ka kaugalingon. Kabalo ba mo nga si Kristo na ninyo? Hallelujah. Once nga nagtuo mo, kanang nga pagtuo, nagsignify na naa na si Kristo sa sulod ninyo. Hallelujah. So, naanay pag-bear witness sa sulod sa itong Espiritu na kita mga kaigsuunan. Naa din nagpuyo ang balaan ng Espiritu na nagpuyo si Kristo sa ito ang matagos ng kaugalingon. Bot pasabot mga markado ta, mga minarkahan ta mga kaigsuunan. Kanang nga marka mao si Jesus Christ mga kaigsuunan. Nga naa sa ito ang matagos ng kaugalingon. Now, diri sa balay, mahilig kita ng marka-marka. Kung kini nga itong butang, mabuti siya, lain nga balay, mailhan gini nga, amo ng butang, diba? Ang mga chinilas, ay mga marka na. Kabantay ba mo, kini mga kapuso sa hay, basta chinilas na markahan, kaya basin niya, paun sa lain. Diba? At least, na mga giring-giring, say na mga ngalan, kulit-kulit, ngalan, diba? Mga sinina, pambalihunin mo ng among mga t-shirt, siguro ni, pangbaliw ni mga ngalan. Mutabok ni sila yung balay. Ang kuyaw ini o gihatag. Niya malimtang nga gihatag. Niya mga na, ako, maning nga nabot manini mo. Niya nalimot kang gihatag. Yung maning gikawat no. No, nani mga ngalan. Nani marka. Nauso na mga kaigsunan. Nanin mga marka. Now, bisan ang pagpanagiya sa Dios nga ni kanato mga kaigsunan. Dili ni basta-basta. Markado ka. O kini nga marka mo ning presensya ni Kristo diha sa imong kaugalingon. Now, pribilehiyo na to ni tungod kay ang Antikristo na po'y marka. Abot ang panahon nga markahan po mo sa Antikristo. Kato mga pinili sa Ginoo before the foundation of the world, mo ni makadawat sa marka, magpamarka man eh. Diba? Muni magsimba sa Antikristo. Now, nagtuo ko ka ng marka diya sa 144,000 mga Jewish, disim mark sa tuang kaugalingon. Nagtuo ko nga dili po ni patikan gid lang agtang. No, dili musugot siguro ang Ginoo nga butang nagtato ng atong mga ulo. Dili siguro nga nana. Disim mark. No? Bisag mga Hudiyo ni sila, kinahanglan puyan ni sila og Jesus. No? Mark of salvation, mark of ownership. Naani marka magigson ang presensya ni Ginoong Kristo diha sa ilahang kaugalingon. So you are sealed. Sa diha nga si Kristo nagpuyo nimo, ikaw dinihugan, ikaduha, ikaw minarkahan. Oh, markado. You are marked. Ang yawa kabuluhan na. Na ikaw, markado mga kaigsunan, ug wala na mahimo ang yawa diha sa imuhang kaugalingon. Ikatulo mga kaigsunan, sa diha nga si Kristo magpuyo diha nimo, ingon diri sa verse 22 sa 2 Corinthians chapter 1. Ingon diri, set his seal of ownership on us and put his spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. You are guaranteed. Sa nga pribilehiyo. Una, ikaw dinihugan, pinili ka, gipuyan ka og Jesus, nani mo ang gahom, nani mo ang kahibalo, may tungod kang Ginoong Kristo. Ikaduha, markado ka, buti pasabot nga, giila na ka, ngaya ka sa Ginoo, din ikatulo mga kaigsunan, you are guaranteed, gigarantiyahan ka. Naay nakadeposito nga balaan nga Espiritu, naay nakadeposito nga Jesus diha sa imuhang kaugalingon. Now, kabulo ba tagon sa ka-importante ning deposit? Kining guaranteeing ba? Earnest. Kanang magpatahay ka og karsunis, mingon ka nga, tahay ko karsunis, niya labi na og ang tila sa tiluring. Now, unsay assurance sa tiluring nga imong lukaton na imong gipatahi? What is his assurance? Na kay patinga. Mingon, sir, ang among patinga ini is 3/4. Diba? Pananglitan,
100 ang lukat, sir, mangayo gid mo deposito nga 75 pesos. Gikan nimo. Muhatag kag patinga, unsay bot pasabot, sigurado gina nga lukaton. Ang alkansi siya. Nagbayad-bayad siya. Nya mahalin biya tong gipatahin niya nga karsunis, mahalin tong ato sa uban. So makasiguro na nga ang tagya sa tiluring nga lukaton ginang mao nga pantalon nga imuhang gipatahi. Now kanang Jesus nga nagpuyo nimo, gawas nga dihog na anointed na, gawas nga marka na, markado ka ngaya ka sa Ginoo, kanang nga presensya ni Jesus patinga na. Ganyan ko ng word na patinga, hapit ako na nalimti. Ganyan kay giriman niyo sa kuha. Patinga na. Napagabot sa katapusan nga panahon, kuhaon jud ka sa Ginoo. Amen ba tana? Makalipay ba na magagool? Gipatingahan na ka? Ngalukaton jud ka? Kuhaon jud ka sa katapusan nga panahon? Hallelujah. Maghimot ako sa kasenaryo. Nagsakay kag barko, nalunod ang barko. Ang nahibilin, ikaw ug dunay amahan ug anak. So tulo mong nahibilin. Dito mo nagkumpayot-kumpayot sa buya. Bisan lang og namoy gihawiran nga object dito nga aron dili mo malumos. Kamong tulo, utaw-utaw mo. Amahan og anak, tapos ikaw. Gauhuhuhin mo dito sa dagat. Tapos kalit lang nga naay sakayan nga naanod. Paingon ninyo. Naay bugsay kumplito. Pananglitan karon mo ingon tong amahan. Bro. Kining duha ra mong gimakarga ining sakayan kay kargahan ni tulo sigurado mo malunod. Ako bang akong anak man kay dinhi dayon moadto mi sa baybayon. Pagabot mo sa baybayon ngayo migtabang aron amo kang balikan. Kasiguro ka mabalikan ka? Ha? Di ka kasiguro mo kay sunan. No? O ako di ko masugot. Kaayo ni mo no? Diguro ko may ako gusto kay diha, don ka kamunduha. Diba? Di pala ka mabalik. Anong balikan mo ko nimo? Di mo ta parinte. Di mo ta igsoon mo kulabot nimo. Kaayo ni mo no? So sa assurance sa usa ka tawo nga balikan siya. Moingon siya nga, bro, ako mo sakay ni sakayan. Akong ibilin ang akong anak nimo. Kay mangayo kong ayuda dito sa baybayon. Nikabuta ko dito aron amo mong balikan, aron among luwason. Na kay assurance? Naman yang anak ko ba nimo? Balikan juga nganuman ang iyang anak uban nimo. Ug dili gid niya pwede nga pasagdahan niya ang iyang anak malaglag kauban nimo. Hallelujah. The same way sa itong kaugalingon mga kaigsunan, di patingahan ka, kana nga patinga, kana nga deposito, na nimo, hangtod sa hangtod, dili na mo hawa nimo, buti pasabot nga kung matambo ka sa impyerno, uba na! Nagawa niyo ang punto? Kung itambo ka sa impyerno, tungod kay na ang presensya ni Kristo sa sulod nimo, si Kristo ba nimo dito sa impyerno, dili na mahitabo. Never. Hallelujah. Pagabot sa panahon, iyakang balikan, iyakang lukaton. Ug sigurado nga iyakang dadon dito sa langit makigsuan nga naman tungod kang iyang anak naa sa inyohang matagos sa kakaugalingon. Hallelujah. I will be in heaven because the Son of God is in me. That is the deposit. Muna deposito nga nasa sulod sa ako ang kaugalingon. Hallelujah. So kung mag-isgot ang makikson, hindi tawag itong perfect combination. No? Hingpit nga combination. Hingpit nga panaghiusan nato nga ito kang Ginoong Jesucristo. This is an assurance. Kasiguruhan ni makiksunan sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Kining pagpangalagad nato sa Ginoo makiksunan, dili ni duha-duha. Dili ni ukon-ukon. Dili ni pangindahay. Pangindahay na ba? Iwa magita kabalo unsay mahitabo na to sa katapusan ka panahon. Kaluoy po na to, no? No.
This is an assurance. Kasiguruhan ni mga kaigsunan. Una, that you are God's anointed. Pinili ka, gipuyan ka og Dios diha sa sulod nimo. Ug naa nimo ang kahibalo ni Ginoong Kristo. Ikaduha, markado ka. Hallelujah. Kahibalo ang Ginoo nga iya ka. You are marked, you are sealed with a seal of ownership. Markado ka ng daan, mga kaigsunan. Dili ka tulo nanay nagkadeposito sa sulod nimo. Dili kanya pwedeng pasagdan, dili kanya pwedeng tugutan nga ikaw malaglag, mga kaigsunan, tungod kay naang iyang anak sa sulod sa imuhang kaugalingon. Muni siya mga kaayuhan sa diha nga kita anaa kang Ginoong Kristo. Kung gisgutan ninyo nga daghan mga kaayuhan sa atong mga Sunday school, ako lang gisgutan ng tulo, dayag kayo dinhi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 up to 22. You are God's anointed. You are sealed with a seal of ownership, and you are guaranteed. And therefore, we are safe in the hands of God. Safety tas kamot sa Ginoo. Magamputa. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong among napatalinghugan. Manginawat kami nga kining tanan magpabilin sa mga mata ko sa kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen.